For this video, gusto ko rin namang i-consider yung mga bago pa lang sa stock market or yung gusto pa lamang mag-invest sa Philippine stock market. So ano yung dapat nilang gawin para tumuna dun sa mga gustong mag-open ng account? So ano ba yung mga dapat ninyong gawin? Hello guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. So yung Call Financial, hindi po ako affiliated, pero matagal na akong may Call Financial account. Kaya siguro since 2013. At hindi naman din ako professional trader, pero nakapag-trade na ako ng maraming beses since 2013. So isinishare ko lang sa inyo kung ano yung knowledge ko or experience sa pag-buy and sell ng stocks sa Philippine stock market. So para makapag-open ka ng Call Financial account, kailangan mong gawin itong 3 steps na ito. So number 1, kailangan mong mag-fill up or mag-fill out ng online application form. Yes, online mo lang siya gagawin. So kahit nasa ibang bansa ka at gusto mong mag-invest sa Philippine stock market, ay ang gagawin mo lang, mag-sign up ka dito. So puntahan mo itong signup.call.financial.com. And para makapag-sign up ka, pag kinlik mo yan, ito ang makikita mo sa screen. Para makapag-sign up ka, nakalagay dyan yung mga kailangan na documents. So, sabi dyan, start your investing journey. Gaya nung title natin sa video na to. Ito yung mga kailangan mong documents. Number 1, valid government issued ID. So, meron naman tayong lahat yan. Ano ba yung mga valid government issued ID? Pwede yung passport ninyo, pwedeng driver's license, and yun, basta yung mga at least one valid lang naman ang kailangan. Then, a device with camera. Siyempre, halos lahat naman ngayon may cellphone na, di ba? So, pwede nyo nang gamitin yun para mag-selfie and video capture. Then, blank sheet of paper. Okay? So, yung blank sheet of paper, kailangan mo yung i-signature. Kailangan ng signature mo ng signature specimen. Mga 3 beses kang pipirma doon. So, tapos kailangan mo yung isend sa kanila. Yan yun. Blank sheet of paper for signature capture. Then, Philippine bank account details. Importante to. Kailangan kung gusto mong mag-invest sa stock market sa Philippines, kailangan meron kang bangko sa Pilipinas. Kasi doon mo ilalagay yung amount na gusto mong i-withdraw in case na gusto mo nang mag-withdraw. Diba? Magulo ba akong mag-explain? and, ayan, for employed or self-employed, kailangan mong magbigay ng SSS or GSIS or CRN TIN number. Okay, importante yung TIN number. Paano yung mga nasa ibang bansa? Yung mga OFW, kailangan nyo mag-provide ng TIN number. So, yung TIN number na yan, nakukuha yan dun sa pinakamalapit na BIR sa inyong lugar sa Pilipinas. Kung wala ka pang TIN number, ay kailangan mo mag-request dun sa relative mo sa Pilipinas para sila yung mag-request ng TIN number mo. And yun yung gagamitin mo para makapag-open ng Call Financial. For minors, birth certificate. Paano naman yung mga minors, wala pa silang TIN number, di ba? Pwede kang gumamit ng TIN number ng relative mo. I think pwede yun kung ikaw ay minor. Katulad ko, yung anak ko ay merong sariling Call Financial account. Okay, nag-open ako ng Call Financial account niya, pero syempre minor pa siya. So naka-ano siya, ITF. Kumbaga naka-interest fund siya sa akin. Tama ba yun? Interest ITF. Tapos, kapag dating niya ng 18 years old, pwedeng siya na yung mag-handle ng account na yun. So sa photo requirements, 3 signature samples with your ID. So gaya nga ng sinabi ko kanina, kailangan mo ng pirma. 3 beses kang pipirma dun sa isang blank sheet. Then with your ID. Then selfie with your ID. Nakalagay din dito, a video call may be conducted at a later date. Yan. So kailangan ready yung phone ninyo at baka tawagan kayo ng Call Financial officer para i-verify yung account na i-open ninyo. So pag get started, kinlik nyo yan. So nakalagay dyan, online securities trading agreement. So babasahin nyo yung agreement dito. And scroll down, medyo mahaba yan. And kapag nabasa nyo na lahat yan, ay click agree. And then saka ka ngayon mag-e-enter ng identification details katulad ng inyong first name, middle name, last name, email address, and yung inyong mobile phone number sa Philippines na kailangan available para kapag kayo kinontak ng Call Financial for verification ay so hindi na ako makakapag-proceed dito kasi meron na tayong Call Financial account. So balik tayo dun sa ito yung step 1, di ba? Yan. So ito yung step 1. So na-explain na natin yung step 1. So nag-sign up na kayo, nakapag-verify na kayo ng email address and mobile number, nag-fill out na kayo ng online application. Step 2, ito, kailangan mo mag-upload ng requirements katulad ng picture, valid government issued ID sa Pilipinas, and 3 specimen signatures. Okay, so ano ba yung sample na sinasabi nila dito? Ayan, tignan natin.
So, ang sample daw na specimen ay ganito. For sample signature, nandun sa isang blank sheet of paper, white background, then nandun nakapatong yung inyong ID, and then may tatlong signature. Then, the back portion of your ID, kailangan mo ring mag-take ng picture daw nun. And then, picture number 3, yung selfie ninyo. Take a picture of yourself with no hat or sunglasses. Okay, again, valid government-issued ID with 3 specimen signature. Picture number 1. Picture number 2, yung back portion of your government ID. Picture number 3, yung selfie ninyo. Then, each file should not exceed 4 megabytes in file size. Madali lang, di ba guys? Madali lang siyang gawin. Okay, so step 2, mag-upload ng requirements na mga nabanggit natin kanina. Okay? Pictures, back portion of your ID, and then yung picture ninyo, selfie ninyo. Next is, for more information on the requirements, nabasa na natin yung kanina. Then step 3, fund your call account. So kapag yung inyong online application ay approve, okay? Pag na-approve na, meron kayong marireceive na email. And yung email na yon, andoon yung link kung para ma-activate yung inyong call account. So an email will be sent to you with the funding instruction kung paano ka mag-deposit ng pera sa iyong call financial account. Kailangan mo mag-deposit kasi yun yung gagamitin mo para pambili ng stocks. And fund your call account with at least 1,000 pesos and you will receive an email with your call, password, and login. So, paano daw mag-fund ng pera or paano maglagay ng fund sa iyong call account? Video na siya. So, ilalagay ko na lang siguro yung link na yun para makita nyo paano mag-fund. Pero madali lang guys. Kung may bangko ka sa Pilipinas, pwede kang mag-transfer doon. I think pwede na by GCash. Ayun. So, merong question dito. How fast can I open my call account through the online application? So, sabi dito, yung online application much faster daw. Siyempre, mas convenient, di ba? Kahit yung mga nasa ibang bansa, pwedeng gawin. Tingin ko, ang pinaka mahirap lang gawin kung wala kang TIN number. Kasi kailangan mo mag-apply ng TIN number. Pero yung mga nasa Facebook, yung mga nag-Facebook Reels, di ba? Meron naman silang TIN number. So, kung kumikita sila sa Facebook, malamang pwede din kayo mag-open ng call financial. Anyway, sa first step, filling out the online application, it will only take you 10 minutes to accomplish. Just have your email and mobile phone ready for the verification process. And prepare your tax identification number. Gaya na nabanggit natin kanina, kailangan mo ng TIN number and bank details on hand. Number 2, step 2, yung pag-upload ng requirements. Kailangan 4 MB, at least 4 MB, or maximum is 4 MB. Then, kailangan clean paper, nandun yung signature ninyo. And then, yung mga samples na nabanggit natin kanina na kailangan mo yung isend, yung mga pictures, okay? And mabilis lang yung gawin. Then, number 3, yung pagpa-fund ng magde-deposit ka sa call financial account mo at least 1,000 pesos. So, merong officer daw will review your online application and feedback will be sent to you via email 3 business days, okay? After submission. So, kung nag-submit ka bukas, tomorrow is Friday. Kung Friday yan, ika-count mo Friday, Monday, Tuesday. Hindi kasama yung weekend sa 3 business days. If there are deficiencies, our sales team will inform you via email. If everything is complete, Call Financial will send you your call digit reference number. This number will be used for your funding. Nung nasa Pilipinas pa lang ako, ang ginagawa ko talaga, direct over the counter akong nagde-deposit ng pera sa para sa Call Financial account. Okay, pumupunta talaga ako sa BPI or sa BDO, pipil up ako doon over the counter kasi gusto kong ma-sure na yung perang nilagay ko doon papasok talaga sa Call Financial. Pero later on na gamit ko yung online platform ng BPI and yung BDO, pwede ka ding mag-add doon ng parang magiging bill yung Call Financial and doon ka na magpa-fund through mobile application na. So, hindi ko na kailangan pumunta sa bangko or sa over-the-counter para mag-deposit. Pwede ko na siyang gawin sa application, mobile application ng BPI or BDO. And yung call 8-digit reference number, siguro yung ang tinatawag nila dyan is yung inyong, yung kung saan kayo magde-deposit. Kung ano yung call account number, saan kayo magde-deposit. Okay, so fund through your online banking account or to any branch of Call's partner banks. Napakadami ng partners ng lahat ng bangko, halos lahat ng bangko, pwede kayong mag-deposit sa call account. Once funded, your call, password, or login details will be sent to you via email within 1 to 2 business days. So pagka nakapag-fund ka na, ito, mag-i-email daw sa'yo at marireceive mo yung email na merong iyong call, password, and login details.
you can now start using your call account to invest in stocks and mutual funds. Yan. So, di ba? Napakadali na lang ngayon mag-open ng Call Financial. Pag nag-upload ako nagbabalita ako about dun sa kung ano na nangyari dun sa minamanage nating Call Financial account. Ayan, para lahat tayo nakaka-relate dun sa mga sumusubaybay sa mga ina-upload ko. Gusto ko rin syempre mag-share sa inyo ng knowledge kung sana makatulong sa inyo. Meron na tayong clear instruction kung paano mag-open ng Call Financial account sa website nila. Thank you so much for watching. This is Alan, and kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod pa naming tutorials dito sa Call Financial. And kung interested ka pa sa ibang mga topics namin, puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa job. Thank you so much again for watching. This is Alan, and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutang i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa Bye!